Hindi pa rin bumoto ang parlamento ng Ukraine sa bagong ministro ng depensa matapos magbitiw si Mikhail Fedorov at agad silang nagbakasyon ng isang buwan. Halos walang ministro ng depensa ang Ukraine kahit nang talaga si Zelensky ng pansamantalang ministro. Ayon sa mga ulat ng mga kinatawan ng bayan, hindi magtitipon ang Verkhovna Rada hanggang Agosto 18, kaya ibig sabihin nito na walang makakapantalaga ng bagong ministro ng depensa at wala ring lugar para gawin ito. Tinanggal si Mikhail Fedorov, wala pang ganap na kapalit at pansamantalang ipinasa ang mga tungkulin kay Yevgeny Khmara na dati ring 6 na buwang nagsilbing pansamantalang pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine matapos tanggalin si Malyuk. At lahat ng ito ay nangyayari habang ang Russia, pasensya na, ay patuloy na binobomba ang Odessa at mga daungan sa loob ng isang linggo at ang bigmaan ng Estados Unidos laban sa Iran ay kumukuha mula sa pandaigdigang merkado ng mga misil na Patriot na kailangan para sa depensa sa himpapawid ng Ukraine. Siya nga pala, naghangat lang ng swerte si kalihim general ng NATO Mark Rutte para kay Fedorov kahapon at hindi nagkomento sa pagbibitiw nito. Paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang bansa na araw-araw may digmaan kaya napilitan ng presidente maganap ng bagong kalihim ng depensa at ano ang kasulukuyang banta sa mismong larangan ng digmaan at sa usapin ng depensa sa himpapawid? Tara, pag-usapan natin ito ng patas. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Malapit na tayo umabot sa 300,000 subscriber, kaya't lubos ako magpapasalamat kung mag-subscribe kayo. Una, maikling paliwanag kung paano tayo napunta rito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Noong Hulyo 14 tinanggal ni Vladimir Zelensky ang buong gabinete ng ministro para i-update ang estratehiya. Sa totoo lang, maginhawa itong paraan para tanggalin si Ministro ng Depensa Mikhail Fedorov nang hindi siya direktang sinisibak. Umalis ng buong pamahalaan at pagkatapos ay hindi mo na lang isasama ang hindi ka nais-nais sa bagong komposisyon ng gabinete. Noong 15 ng Hulyo, kinumpirma ang desisyon at hindi na magiging bahagi si Fedorov sa bagong gabinete. Inaprubahan ng Verkhovna Rada si Sergei Koretsky bilang bagong punong ministro ng Ukraine, ngunit nakaaberya sa ministro ng depensa. Mukhang si Igor Klimenko ang planong italaga, siya ang kasalukuyang pinuno ng kagawaran ng panloob na mga gawain. Pero naantala ang proseso, hindi nagkaisa ang Verkhovna Rada at pansamantalang ipinagkatiwala ang tungkulin ng Ministro ng Depensa kay dating pansamantalang pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, si Yevgeny Khmara. Si Pangulong Zelensky ay nakikipagpulong sa mga komander sa larangan. Noong Biyernes, inanunsyo ng opisina ng Pangulo ang paghahanda ng espesyal na pulong ng punong himpilan ng kataas-taasang komander. Sa pagpupulong na ito, dadalaw ang mga komander ng labanan ng korpus at pangunahing tagagawa ng armas. Nagsagawa si Pangulong Zelensky ng pagpupulong at nakinig sa ulat ng mga pinuno ng mahalagang larangan, kabilang sa mga nag-ulat ang mga komander ng puwersa ng mga sistemang walang piloto. Si Robert Madiar Brody, si Denis Prokopenko, komander ng Korps ng Pambansang Gwardiya Azov, komander ng Korpus ng NGU Karta, si Igor Abolensky, komander ng Korpus ng NGU Hartia, si Andrei Tkachuk, deputy commander ng DSHV, at ang pansamantalang komander ng ika-11 na Army Corp na si Valery Skret. Kasama rin ang komander ng ika-3 Army Corp na si Andrei Beletsky at marami pang pagpupulong, kabilang ang pakikipagpulong kay Fleshem. Ang paksa ng pag-uusap ay ang sitwasyon sa harapan, kabilang ang ulat ng mga komander sa pagsira ng puwersa ng mananakop at pagtusto sa mga unit. Aktibo pa rin ang depensa ng Ukraina, susunod na tatalakayin ang supply ng drone. Ang focus ay nasa malawakang pagtustos sa mga puwersa sa harapan ng mga drone na umaabot sa operasyonal na lalim. Tinalakay rin ang hamon sa paggawa at supply ng fiber optic drones. Tinalakay ang paghahati ng mga tauhan at binigyang diin sa pagpupulong ang bisa ng programa para sa patas na pamamahagi sa mga combat brigade. Sinimulan noong Disyembre na karaang taon. Sumunod, tinalakay ang isyu ng mga dayuhang voluntaryo. Ang karanasan ng Hartia Brigade sa pagkuha ng mga dayuhan ay planong palawakin sa iba pang mga unit. Tinalakay rin ang pagpapalitan ng bihag, lalo na ang pagbabalik ng mga sundalong Ukrainian mula pagkakabihag. Dahil dito, makakatanggap ng utos ang mga kaugnay na ahensya. Pagkatapos ng mga pagpupulong na ito, sinabi ni Pangulong Zelensky CP, "Naghanda kami ng espesyal na pagpupulong kasama ang KP at mga komander ng korpus, pati mga pangunahing tagagawa ng armas at kagamitan para sa harapan." Paalala ko lang na sinabi dati ni punong komandante Alexander Sirski na di umano habang ministro si Mikhail Fedorov, hindi niya naibigay sa harapan ang mga kailangan ng mga sundalo.
Sabi nila, iba ang gusto nila pero iba ang binibili niya. Pero habang si Zelensky ay nagsasagawa ng mga ganitong pagpupulong, lumalabas ang mismong problema na inilagay sa pamagat ng episode na ito. Kailangang botohan ng Verkhovna Rada para magtalaga ng ganap na ministro ng depensa. At ang Verkhovna Rada, ayon sa mga miyembro ng parlamento, ay hindi magtitipon para sa sesyon hanggang Agosto 18. Sila ay nagbakasyon. Giyera man o hindi, naka-schedule pa rin ang bakasyon ng mga kinatawan sa Kongreso. Ibig sabihin, may halos isang buwang puwang sa pagitan ng pagtanggal sa dating ministro at pagtatalaga ng bagong ministro ng depensa na tatakpan ng pansamantalang nanunungkulan. Paalala lang, ayon sa batas, ang pansamantalang nanunungkulan ay may limitadong kapangyarihan at hindi kasing bigat ng tunay na ministro sa politika. Pag-usapan natin kung bakit hindi lang ito formalidad sa burokrasya, kundi totoong problema. Tara, pag-usapan natin ang maaring mangyari at ang banta ng isang buwang pansamantalang pamumuno sa kagawaran ng tanggulan. Una at pinakamahalaga sa kasamaang palad ay ang pagkawala ng momentum sa pinakahindi angkop na sandali. Surin kung ano ang nawala kasabay ni Mikhail Fedor. Sa briefing, siya mismo ang nagbanggit kung ano ang mga personal niyang proyekto. Naglakas loob siya at inilipat ang pondo. Ang parang nakalaan para sa sahod ng mga sundalo sa katapusan ng 2026 ay inilipat sa mga pangmalayong pag-atake, mga fiber optic na drone at mga sistemang pang-reconnaissance. Dahil sa kanyang financial strategy, nanatili ang deep strike. Ang mga pag-atake sa oil refinery ang nagdulot ng fuel crisis sa Russia. Heto ang tanong na nagkakahalaga ng bilyon. Sino ngayong buwan ang magdedesisyon ng matapang at delikadong hakbang ukol sa pagbabago ng budget? Malaki ang panganib dito ng sistema sa loob ng buwang ito ay lilipat sa mode na hindi muna tayo gagalaw, hihintayin natin ang bagong boss at saka pa lang tayo magdedesisyon. O kaya naman sa mode na gagawin lang natin kung anong iuutos mula sa opisina ng Pangulo, walang pagtutol. Habang wala pang ganap na boss, hayaan muna natin ganito ang sistema. Pangalawa, usapin ito ng pagkakaisa ng hukbo. Natatandaan natin ang dahilan, ang alitan ni Fedorov at General Syrskyi, pati ang ultimatum ng mga general kay Zelensky. Kaya ang pagtanggal sa kalihim ng depensa ay hindi nagtapos sa sigalot, bagkus inilantad lang ito ang sigalot. Nagbitiw si Colonel Yelizarov, pangalawang commander ng Air Force, at sinabing ang pagtanggal kay Fedorov ay mapapahina sa depensang panghimpapawid at magdudulot ng panibagong pagkamatay mula sa mga pag-atake ng Russia. Kapag sa gitna ng digmaan ay umalis ang mga ganitong tao dahil sa mga intrigang pampulitika at wala pang ganap na bagong kalihim ng depensa, direktang naaapektuhan ang pamamahala sa hukbo. Pero dapat din nating isipin na baka naghahanda lang ang Ukraine para sa taglagas. Kaya nagkakaroon ng lahat ng kaguluhang ito. Dahil sa taglagas, posibleng maghanda ang Russia ng bagong mobilisasyon. Dapat rin tayong maging handa. Pangatlo, ito ay usapang negosasyon. Mahalagang detalye ito. Ang ministro ng depensa ay mahalaga rin sa pandaigdigang antas. Sa sabadong negosasyon sa Ramstein format at pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo ukol sa armas. Si Mikhail Fedorov ang nanguna sa mga 12-12 ng kasunduan sa drone, mga kontrata para sa Patriot at lisensyadong produksyon sa Ukraine. Malamang hindi makipagnegosasyon ng pantay ang pansamantalang ministro ng depensa sa ganitong antas. Maaring maghintay na lang ulit ang mga partner ng tunay na ministro. At itong isang buwang paghinto sa diplomasya tungkol sa mga armas, ito ay isa ng problema. Pero ito rin ay problema sa loob ng bansa, unang dagok, Odessa at mga pantalan. Ayon sa mga ulat, isang linggo nang matindi ang pambobomba ng Rusya sa Odessa na tumatarget sa logistics ng dagat, pantalan at barko. Totoo, ayaw nang dumaaw ng mga barkong pangkargamento sa pantalan ng Odessa. Nararamdaman ng kalaban ang kahinaan sa pamumuno at agad silang sumusugod sa oras na iyon. Ang iwanan ang depensa sa kamay ng pansamantalang ministro, lalo na sa panahong pinapalakas ng kalaban ang mga pag-atake sa critical na infrastruktura, para sa aking palagay, ay isang kaduda-dudang desisyon. Pangalawang di halatang atake ito. Ngayon, sinisipsip ng Iran ang lahat ng Patriot interceptor missiles.
Natalakay na natin ito sa ibang episode. Ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran, 6 na gabi ng sunod-sunod na may palitan ng mga pag-atake doon, may pagharang sa kipot ng Hormuz, at lahat ng ito ay mabilis na kumukonsumo ng mga American Patriot interceptor missiles sa napakatinding bilis. Ayon sa Sentro ng Estratehikong at Pandaigdigang Pag-aaral, nagamit na ng Estados Unidos ang kalahati ng imbakan ng CAAT at halos kalahati ng kanilang mga misail na Patriot at aabutin ng ilang taon bago ito mapunan muli. Ngayon, habang lahat ay nagkakagulo sa Patriot missile, talagang nagtutunggali ang lahat para makuha ang mga ito. Kailangan ng Ukraine ng pinakamalakas at mahalaga palabang kalihim ng depensa na siyang lalaban talaga para sa mga supply na ito. Dito, iniisip ko na may mga kasunduan na sa mga kapartner, kaya si Zelensky ay maaring makaya na wala munang kalihim ng depensa ng isang buwan. Noong Hulyo 14, iniulat ni Zelensky ang mga napagkasunduan nila ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya tungkol sa pagpapalawak ng kooperasyong militar-teknikal. Magkakaroon ng Ukraine ng lisensya para gumawa ng Scalp cruise missile, mga ginabayang bumbang panghimpapawid na IASM, pati mga missile na Astra-30 para sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Bukod pa rito, magbibigay ang Pransya sa Ukraine ng 2 unit ng pinakabagong French-Italian Air Defense System na SEM-10NG, na katulad ng Patriot. Dagdag pa rito, sinabi ni Zelensky na inaasahan ng Kyiv na makakuha ng pahintulot bago matapos ang taon para gumawa ng mga missile para sa mga American Air Defense System na Patriot. Maaring kaya ni Zelensky ngayon na tiisin muna ang pagkakabakante sa Ministry ng Depensa, pero kahit ganon, mukhang delikado pa rin ang ganitong pahinga. Sige, pag-usapan din natin ang mga bagay na hindi nakakatakot para hindi tayo malugmok sa takot. Babanggitin ko ang mga nakakapagpakalma. Una, ang tunay na namumuno sa hukbo ay ang Commander-in-Chief, ibig sabihin ang Pangulo at General Staff, hindi ang Ministro ng Depensa. Ang Ministro ng Depensa ay responsable sa supply, pagbili, pera at politika, hindi sa pamumuno ng tropa. Sa militar, nananatiling namumuno ang hukbo, sina Zelensky, Syrskyi at General Staff ang naguutos. Patuloy ding maayos ang sistemang ito. Pangalawa, ang sistema ng pagbili na itinayo ni Fedorov ay digital at institusyonal na mahalaga. Hindi ito babagsak kahit na walang nakaupo sa posisyon ng ministro ng isang buwan. Hindi. Tuloy pa rin ang paggawa ng drone sa mga pabrika, pagpapatupad ng mga kontrata at tuloy-tuloy ang operasyon ng sistema. Hindi paghinto ang problema, kundi ang pagbagal at pagkawala ng tapang sa pagdedesisyon. Tinawag ni Zelensky ang pulong ng kataas-taasang punong komandante. Sabay naroon ang mga commander ng labanan ng mga korpus at ang mga gumagawa ng armas para diretsong magkasundo sa pagbili at paghahatid. Ikatlo, nangako si Punong Ministro Koretsky na titiyakin ang patuloy na supply ng armas sa sandatahang lakas ng Ukraine mula sa industriyang pandepensa ng Ukraine at mga armas ng kanluran. Ibig sabihin, hindi pinabayaan ang supply dahil gobyerno at pati presidente ang responsabale, kaya walang sakuna. Pero may isang buwang mahina at mababa ang bisa sa pinakamainit na sandali na masama rin talaga. Alam nyo, ang mano-manong pamamahala sa mga proseso ay hindi kailanman nagdulot ng mabuti. Magbuod tayo, pumapasok ang Ukraine sa delikadong panahon matapos tanggalin ang epektibong ministro ng depensa. Wala pa siyang kapalit, may pansamantalang tumatayo sa tungkulin. Magtitipan ng parlamento ng Ukraine sa Marso 18 at sa buong buwang ito, ang kagawaran ng depensa ay umaandar ng nakapreno sa pamumuno ng isang gumaganap na opisyal. Lumalala pa ito dahil sa mas matinding atake ng mga Ruso sa Odessa at pandaigdigang agawan ng Patriot na misil dulot ng digmaan laban sa Iran. Posibleng bumagal ang mga pag-atake sa Russia ngayong buwan. Ito ay dahil sa pagbabago sa gabinete ng mga ministro. At ito ang pangunahing tanong na dapat nating tandaan sa lahat ng oras. Magpapatuloy pa rin ba ang kampanya ng malalayong pag-atake sa mga Russian na oil refinery sa parehong bilis kahit wala na si Mikhail Fedorov? O makakakuha ba ng pahinga ang Russia eksakto sa oras na pinakamalapit na ito sa fuel collapse? Makikita natin agad ang palatandaan. Sa tindi ng mga pag-atakeng tumatagos sa loob ng Federasyon ng Russia sa mga darating na linggo, kapag nagpatuloy ang bilis nito, ibig sabihin na natili pa rin ang sistema ni Fedorov kahit wala na ang lumikha nito. Kung bumagal ang bilis, ibig sabihin magiging napakamahal ng buwang ito para sa Ukraine.
Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.